Magandang buhay mga kainday, hinanda na natin ang ating ingredients, aswete, pusit, bawang, sibuyas, itlog, palabok pasta, chicharon, giniling, at saka tinapa. So ngayon, ang lulutuin natin ay palabok dahil may order sa atin, kaya ngayon yun yung ating lulutuin. So dyan sa mainit na kawali, naglagay na siya ng mantika at ginisa na niya ang bawang at saka sibuyas. So alam niyo na si Dudong ang nagluluto niyan dahil nauuna si bawang. So inilagay niya na rin dyan yung ating hinimay-himay kanina na tinapa. Tsaka isinunod niya na rin yung giniling para pang-toppings natin yan mamaya sa ating palabok. So, naglagay na rin siya ng paminta dyan. Naglagay na rin siya ng magic dyan. Hindi lang kita kasi na fast forward kaya hindi siya kita. So naglagay din siya dyan ng aswete. Sa amin kasi mga kainday, pagka kami nagluluto ng palabok, ang ginagawa naming pangkulay dyan ay aswete. Binabad niya sa mainit na tubig ang aswete sa 5 minuto para ito'y lalabas talaga ang kulay niya. Hindi kami gumagamit ng mga food coloring mga kainday. Tsaka naglagay na rin siya ng ng patis, pangpalasa din. So, sinunod niya yung chicharon. So, hindi niya inubos paglagay yung mga kainday, yung chicharon at saka yung aswete po, dahan-dahan po sa paglalagay dyan. Kasi, para kita yung kulay ng palabok. Pagka medyo hilaw pa sa kulay, tsaka niya naman dinadagdagan. Basta inuti-uti niya ang paglagay dyan. Kanina nga nakita natin, naglagay siya ng 1 tasang tubig para lang maluto yung ating giniling. Ay, ang paluto na yan, iniin-in niya lang na maubos yung tubig na nailagay niya. So, pagkahalo niyan, binawasan niya na para may pang-toppings mamaya. Hindi niya inubos kuha yung mga ginisa niya para may lahok pa rin yung ating pasta. Naglagay rin siya dyan ng tubig na 1 litro at kalahati. Ininit na nga yung tubig bago inilagay dyan para mas mabilis ang kulo. So naglagay na naman siya dyan ng ating aswete para lang kita yung kulay talaga. So, ngayon, yung ating pasta po, talaga ng palabok, ito po'y matigas. So, dapat talaga, ito ay maibabad sa 7 oras bago mo lutuin. Kaya dyan, ikulang yung aming babad ng ating pasta, mga 5 oras lang, natagalan, kasi hindi kami agad nakabili ng pasta, naubusan kasi kami ng stock. Ayan, pinakulo-kulo niya lang yan, at ayan na nga, inilagay niya na yung ating palabok. So, hinalo-halo niya lang yan, medyo natatagalan pa yung pagpapakulo dyan, kasi nga matigas talaga siya, mga kainday. So, ayan na nga, may kulang pa. Medyo hilaw pa po yung kulay na yan. Hindi pa nakakulay talaga ng husto. Ang ginagamit niya pong pangpalapot yan, mga kainday, ay mga tinunaw na harina. So, ayan, medyo maganda na yung kulay niya. Ayan. Inantay-antay niya lang yan na medyo lalambot-lambot. Kasi masarap naman yung yung medyo malambot yung ating pasta. Kasi medyo malaki po yung pasta ng ating palabok So, hinalo-halo niya lang yan para talagang magpantay yung kulay ng aswete dun sa pasta. So, naglagay din siya ng sesame oil dyan, mga kainday, para hindi naman dry tignan ng ating palabok. Bukod doon, yung amoy ng ating sesame oil ay mahalo doon sa ating palabok. Naglagay din kami ng ng dinikdik na mani. Tsaka ayan na nga, inilagay na yung tinunaw na harina para maglapot po siya.
Kasi mas maganda yung may konting lapot din yung ating ating palabok. At yung pang toppings natin diyan na puset, inadobo niya para may lasa sa paglagay doon sa gitna, kasi yan yung pang gitna natin doon sa toppings. Tapos mga kainday, hindi kami gumagamit ng foil pang balot doon sa bilao. Ang ginagamit talaga namin ay dahon ng saging. Kasi hindi sa sabihing nagtitipid kami. 'Di ba mga kainday, pagka yung saging binalot sa mga inihaw o ibinalot natin doon sa ating kanin, talagang dumidikit doon yung bango ng ating saging. So yun din yung namin diyan, na yung amoy ng dahon ng saging, So inilagay na nga natin diyan yung ating sineperate na pang toppings diyan kanina. Ayan, nailagay na. Nilagay ko na rin yung natirang mani, dinikdik na mani, tsaka yung chicharon, tira kanina, inilagay na namin doon sa taas. So, di ba, kung sino yung unang makakain, malamang pipiliin talaga yung mga topping. So, kawawa naman yung mga nahuli na wala nang maaabutan ng toppings. Kaya kami talaga nagtitira doon. Hindi namin inubos pang toppings lahat yung mga namin, yung mga ginisa kanina, para hindi naman kawawa yung mahuling kumain. May lahok pa rin yung kanilang palabok. So ayan na nga, nasa gitna. Gitna na yung puset na inadobo kanina, at saka yung itlog. 15 itlog ang inilagay natin dyan. Tsaka binudbud na nga yung yung spring onion, at saka yung ating bawang na pinrito. Ayan, nandiyan na, nakabudbud na yan. Kaya ang sarap niyan mga kainday. Yun ang favorite ni Dudong, kaya talagang masarap yan pagkaluto. Tsaka yun yung mabenta sa amin, ang palabo. Kaya mga kainday at kadudong, order na kayo, pumunta kayo sa aming links na Dichabilicious. Nandoon yung mga picture ng mga luto namin, picture ng mga umorder sa amin. Order na kayo. Please share, likes, and subscribe. Thank you!